Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matinding depensa ang ipinamalas ng Magnolia Hotshots sa second half para tuluyan ng lumayo laban sa Phoenix Fuel Masters 107-93 sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Nakuha ng Hotshots ang kanilang ikalawang sunod-sunod na panalo para pagandahin ang kanilang record sa 3-2 sa pagpapatuloy ng 2024 PBA Philippine Cup habang ibinigay sa Fuel Masters ang kanilang ikalimang talo sa loob ng 7 laro. Nanguna para sa Magnolia ang veteranong guard na si Mark Baroka kung saan nagawa nito ang kanyang pinakamaraming puntos sa kanyang professional career na may 27 puntos kasama pa ang 4 na 3-pointers. Patuloy din ang magandang laro ni Ian Sangalang kung saan nagtapos ito ng may 23 puntos, 9 na rebounds at 5 assists. Nanguna naman para sa Phoenix si RJ Jasul sa nagawa nitong 21 puntos habang nagdagdag sina Ken Tuffin at Jason Perkins ng 17 at 16 na puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinomina ng De La Salle College of St. Benilde ang Jose Rizal University 25-13, 25-12 at 25-20 sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center. Kinailangan lamang ng 1 oras at 14 na minuto ng defending champions para kunin ang kanilang ika-32 sunod-sunod na panalo simula pa noong 2020 at pagandahin ang kanilang record sa 3-0 at palakasin ang kanilang tsansang makuha ang ikatlong sunod-sunod na kampyonato. Bagsak naman sa 0-3 ang Lady Bombers pagkatapos matalo din sa University of Perpetual Help System at Emilio Aguinaldo College. Dalawa lang sa mga players ng Benilde ang hindi nakascore kung saan nanguna si Mitch Gamit sa nagawa nitong 8 puntos galing sa 6 na attacks, 1 block at 1 service ace habang nakagawa din ng 8 puntos si Wailin Estoque. Nagtapos naman ng may kaparehong 7 puntos sina Gail Pascual at Zam Nolasco. Sinabi naman ni Benilde head coach Jerry Yee na may lugar pa rin para sa improvement kahit naging madali ang kanilang unang 3 panalo. Samantala, nakascore naman ng 9 na puntos ang team captain ng JRU na si May Ruiz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napaganda ng Ateneo de Manila University ang kanilang tsansa na makapasok sa UAAP Season 86 Men's Volleyball Final 4 pagkatapos talunin ang University of the East. Nagposte ang Blue Eagles ng 25-17, 23-25, 25-19 at 25-20 panalo laban sa Red Warriors sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nanguna para sa Ateneo si Ken Batas sa nagawa nitong 25 puntos kasama pa ang 8 excellent digs. Sumunod sa kanya si Gian Salarzon na nakagawa ng 16 na markers at 22 excellent receptions. Si Jet Lee Gopio na nagtapos ng may 13 puntos at si Jan Mangulabnan na nagbigay ng 21 excellent digs. Napaganda ng Ateneo ang kanilang record sa 6-6 sa team standings at kasalukuyang nasa ika-5 pwesto sila sa likuran ng number 4 University of Santo Tomas na may 7-5 kartada. Ito naman ang ika-4 na sunod-sunod na talo ng UE at nasayang ang nagawa ni Joshua Pozas na may 11 puntos, 9 na digs at 7 receptions, gayon din ang nagawa ni Tebs Aligayon na may 12 markers, 14 na receptions at 3 digs. Nakagawa din ng 12 puntos si Angelo Reyes para sa Red Warriors, habang maganda naman ang ipinakita ni setter Andre Bicar sa nagawa nitong 17 excellent sets.
May 2 laban pa ang Ateneo na kailangan nilang mapanalo para magkaroon ng pag-asa sa Final Four. Kakalabanin nila ang De La Salle University sa Abril 21 at ang Adamson University sa Abril 24. Samantala, kakalabanin naman ng Red Warriors ang University of Santo Tomas sa Abril 21 at ang La Salle sa Abril 27. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.